tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Ano na naman ba yung malaking kahon na nakita ko sa sala? Yun po, Mami. Bumili kasi ako ng aircon para dun sa sala. Maingay na kasi yung electric fan eh. Parang helicopter. Kaya sa halip na bumili ako ng bagong electric fan, aircon na lang para naman komportable tayo. Ang dami-dami mo sigurong pera, do. At bili ka nagbili ng appliances. Mami, huwag na kayong magreklamo. Para na rin po sa atin yan. Lalo na't pagkatapos ng buwang ito eh. Tag-init na naman. Tataas lalo ang bill natin dyan sa kuryente. Matipid po naman sa kuryente yan eh. Bakit ba? Basta ka na lamang bumibili ng kung ano-ano. Uli-uli. Ipaalam mo muna sa akin kung may bibilin ka. Hindi ka pa nga nagbibigay sa akin ng pera. Kung ano-ano na ang pinagkakagastusan mo. Bakit? Ayaw niyo ba na komportable tayo sa buong bahay? Paano ako magiging komportable sa buong bahay? Maghapon akong wala dito sa bahay. O di, pagdating nyo ng hapon, makapagre-relax kayong mabuti. Ganon. Makapagre-relax ako. Sige, ipapakabit ko yan sa loob ng kwarto ko. Mami! Ang sarap ng matulog pag ganitong malamig. Mabuti na lamang. At naisip ko na dito na lamang sa kwarto ko ilagay ang aircon na binili ni Elsa. Matuto si Alihon ito. Teka. Gabi na, pero wala pa rin ang lalaking yun. Saan naman kaya nakipag-inuman ng taong yun? Dumating na rin siya. Buti na ba? Sa langit wala ang bir. Sa langit walang bir. Hoy, Wala rin ang birha. Alejo, Oh, uwi ba ito ng matindong asawa? hindi mo ako asawa. Kabit lang kita, kaya huwag kang umastang asawa kita. Yung ang asawa ko hindi ako sinisita. Tapos ikaw, kung makasita ka, kala mo, may karapatan ka sa akin. Ano ka ba? Siyempre, nag-aalala ako para sa'yo. Oh, kumain ka na ba? Hindi ba? Saan naman tayo, Tama ba itong puwetong napasukan ko? Oo naman. Ito yung kwarto ko. Kwarto natin. Bakit parang iba yung lamig na nararamdaman ko? Parang nasa loob ng bangko sa lamig, Kasi nga, nagpakabit ako ng aircon. Aircon! Oo, ayan o. Kanina ko lamang ipinakabit. Saan mo naman kinuha yung aircon na yan? Bumili ng aircon si Elsa at gusto sa sala niya ipakabit. Pero ang sabi ko, dito na lamang sa kwarto ikabit. Kaya heto, basa sarapan tayong matulog nito dahil naka-aircon tayo. May pera pala si Elsa. Sana humingi ka ng pera niya. Wala na nga siyang pera dahil sunod-sunod ang pagbili ng appliances. Pero huwag kang mag-alala. Sa susunod na sahod niya, tiyak, malaki ang ibibigay niya sa akin. Kung
may bibili mo na ba ng hihingi ko sa'yo? Motorsiklo? Ha? Oh, nakalimutan mo na yata, ha? Nangako ka sa akin na bibili mo ko ng motor. Oo. Naalala ko na. Oo naman. Sa susunod, ay ikaw naman ang ipag-shopping ni Elsa. Talaga? Nangako sa'yo ang kabit mo? Nabibilihan ka ng motorbike? Oo, kaya ikaw, ha? Wag mo akong susugurin doon, ha? Hindi. Basta may dala ka laging pasalubong sa amin ng mga anak mo. Siyempre naman, pwede ba kayong makalimutan mahal ko kayo at kayo ang pamilya ko. Mahal? Kung mahal mo kami ng anak mo, bakit mo kami pinagpalit sa perla na yun? Hindi kita ipinagpalit. Diskarte ko lang yun para mabuhay tayo ng mga bata. Maibibigay ko ang luho ninyo. Halika nga rito. Sabik na ako sa iyo. Sabik na ako sa iyo. Naibigay ko halos lahat ng perang ibinigay sa akin ni Elsa. 1,000 lamang natira. Ang mamahal pa man din ng mga bilihin. Paano ko kaya pagkakasyan itong binigay niya? Teka, parang si Romy itong kasalubong ko. Siya nga, ang lalaking ayaw kong mapangasawa ni Elsa. Dahil anak siya ng naging karibal ko noon. Malas mo lang lalaki ka at nagkasalubong tayo. Tita, naririnig po pala kayo sa palengke. Tutulungan ko na po kayo magdala ng mga pinambili niyo. Ang lakas naman ng loob mong tawagin akong tita. Hoy, huwag mo nga akong matawag-tawag na tita. Dahil hindi kita pamangkin at hindi kita kaano-ano. Oh, Tita Pearl? Pwede ba? Lubayan mo na si Elsa. Dahil hindi ikaw ang klase ng lalaking gusto kong mapapangasawa ni Elsa. At nagsumbong pala sa iyo ang lalaking yun. Hindi naman sa nagsumbong siya, Mami. Naikwento lang niya sa akin ang ginawa niyo sa palengke kanina. Naikwento man niya sa iyo. Ganon din yon. Nagsumbong pa rin ang lalaking yun. Kalalaking tao ay sombongero? Ganon ba ang klase ng lalaking gusto mong mapapag-asawa? Ang pag-awayin tayong dalawa? Kung tutuusin, Mami, mali naman talaga ang ginawa niyo. Nag-iskandalo kayo doon sa palengke. At napakaraming tao doon. Hindi na ninyo binigyan ng kahihiyan ang sarili ninyo. Hoy! Ikaw ha, wag mo akong pangaralan. Baka nakakalimutan mo kung sino ako. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Kaya wala kang karapatang sagutin ako. Mami, kung sa akin lamang kayo magagalit, okay lang yon. Pero, bakit pati si Romy? Idinamay niyo sa galit. Hindi naman kayo inaano ng tao eh. Sige, kampihan mo pa ang lalaking yun. At palalayasin kita sa pamamahay ko. Mami!
Bakit nagmumukmuk ka dyan? Kanina ka pa walang kibua. May problema ba? Ikaw kasi, hindi mo tinupad yung pangako mo sa akin. Na ano? Naibilhan mo ko ng motorsiklo. Sweetheart, hindi ko yung kinakalimutan. Kaya lang, wala pa akong pera. Anong ginagawa ng pera ni Elsa? Bakit hindi ka humingi sa kanya? Nakabili siya ng malaking TV. Ng aircon, pero hindi kanya mabibigyan. Anak, ano pang silbi ng pagtatrabaho niya kung hindi ka naman niya bibigyan at hindi pala nakikinabang sa pera niya? Sweetheart, wala pa siyang sahod. Hayaan mo. At hihingi ako sa kanya bago siya sumahod para masiguro ko na magtatabi na siya ng pera para sa akin. Oo, kahit tulugan lang ang kulin mong motorsiklo. Kinakantsawan na nga ako ng mga barkada ko eh. At paangkas-angkas lang daw ako sa kanila. Sige. Pangako. Sa loob ng buwang ito, magkakaroon ka ng motor. Oh, ngayon naniniwala na ako talaga na mahal mo rin ako. Teka nga, pakis nga dyan at masasabik na ako sa iyo. Ako rin. Nasasabik na sa iyo, Alejo. Sige. Basta. Iyong-iyo ako, Alejo. Basta huwag mong kalimutan yung motorsiklo ko, ha? Okay yan. Nag-iisang galang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Oh, bakit ngayon ka lang? Paano kasi? Nagkasagutan kami ni Mami. Ha? Bakit? Hindi pa nga ako sumasahod. Nagsasabi na siya sa akin ng pera. Buwan-buwan ko na nga siyang binibigyan. Humihirit pa. Hindi ka na nasanay sa mami mo. Siguro, naglalambing lang sa'yo. Anong naglalambing ang sinasabi mo dyan? Di naman marunong maglambing ang mami ko eh. Kundi inuobliga talaga akong magbigay sa kanya. Ewan ko. Gusto ko nang sabihin nagsasawa na ako sa kanya. Iyan ang huwag na huwag mong gagawin. Dahil magulang mo siya. Kung magulang ko nga siya, paano kung hindi? Kung hindi mo siya magulang, di sana'y iba rin ang trato sa'yo ng lolo't lola mo. Pero hindi ba't mahal na mahal ka ng dalawang matanda? Oo, tama ka dyan. O, di ibig lang sabihin, anak ka ng anak nila. Ewan. At kung ganyan rin lang ang sinasabi mong nagsasawa ka na sa mami mo, ano kaya kung magpakasal na tayo? Sweetheart, pagtatalunan na naman ba natin ang bagay na yan? Tumatanda na kasi tayo. Ito nga't kinakantsawan na ako ng mga kaibigan ko kung kailan daw ako mag-aasawa. Huwag kang mag-alala sa bagay na yan. Tumitiyempo pa ako kay Mami. Siya nga pala, ano kaya kung dito mo na lamang ako hintayin at sunduin? Ha? Bakit? Lalo kasing uminit ang ulo sa iyo ng Mami mula nang ipagtanggol kita. Kaya palamigin muna natin ang ulo ng Mami. Huwag kang mag-alala. Magkikita at magkakausap pa rin tayo. O tulad nito, magkasama tayong kumakain tuwing lunchtime. Sige na, kumain na tayo para maihatid mo na ako sa office. Maaga pa.
makakadaan pa ako sa fast food. Paborito kaya ni Lola at Mami ang Chicken Joy. At kahit ganun si Mami, mahal na mahal ko siya. Ay, mabuti na lamang at may sarili akong motorbike. Kahit hindi ako sunduin ni Romy, makakauwi ako ng maaga. Elsa, Ha? maaga ka yatang lumabas ng opisina mo. Alam ng matandang tong pangalan ko. Kilala ba ako nito? Oh, kumusta ka na? Ipagpaumanhin niyo po, Tito. Pero, hindi ko kayo kilala. Kasi, ngayon ko lang kayo nakita, ha? Sino ba kayo? Ha, Tito? Bakit alam niyo ang pangalan ko? Ay, nako, apo. Ay, teka lang. At masyadong mahigpit ang pagkakayakap mo sa akin. Ang bigat-bigat mo na. Naku, Lola, salamat po. Napasyal kayo ulit dito sa bahay. Oh, ano naman ba itong mga dala ninyo, ha? Ay, ano pa, hindi magulay at isda. Para marami tayong abastong pagkain. Tayo? Ibig sabihin, magtatagal kayo dito sa bahay? Oo. Talaga ho? Salamat naman po at naisipan yung magtagal na pumirmi dito sa bahay. Alam niyo, Lola, miss na miss ko na kayong makasama. Eh, teka. Nasaan ba ang mami mo? Hindi ko yata napapansin. Nasa palengke ba? Oho, tulad ng dati, abala siya doon sa grocery niya. Eh, ang mabuti pa. Ay, ilagay mo na sa ref ito. At ako'y magpapahinga muna. Ay, nako. Mahirap na itong tumatanda at madali nang mapagod. At ako na ang maghahanda ng panghapunan natin mamayang gabi. Nagtatampo na naman kay siguro kay Itay. Ano ho? Eh, paano? Wala na siyang oras. Paggising sa umaga ay nasa bukid na. Pagdating naman sa gabi ay matutulog na. Ay magkukwento lang ng konti tapos hihiga na. Parang walang kasama sa bahay. Parang hindi na kayo nasanay kay Itay. Alam niyo namang masipag si Itay eh. Ano pa nga bang aasahan niyo sa kanya? Kundi ang magtrabaho na magtrabaho. Eh, ano pa sanang dahilan para magtrabaho ng magtrabaho? Eh, dadalawa lamang kaming kumakain. At kahit hindi na siya magsaka, eh may mga magsasaka na tayong sumasaka ng lupa natin. Eh, may pensyon naman ako mula sa pagkaka-retired ko sa pagtuturo. Oh, bakit pa sana siya magpapagod ng magpapagod? Hindi yun pagpapagod, Inay, kundi libangan ng tatay yun. Kesa naman pumirmi sa bahay na wala siyang ginagawa. Kundi pupunta na lamang siya sa bukid. Kaya huwag kayong magtampo kay Itay. Umuwi na lamang kayo doon para naman may makasama ang Itay. Eh, bakit? Ayaw mo bang naririto ako sa bahay? Ha? Ah, Inay! Nag-iisa ka lang. Magmula Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa buhay ni Perla? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito
dito sa ating dulang. Luha. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw